Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga senador na umattend sa May hearing kahapon. May 7. Nako, mga walang silbi. Except kay Senator Bato, nakakadismaya yung presence ng mga senador. 7 lahat sila na nag-attend. So si Senator Bato, okay yung kanyang performance. Yung 6, in my opinion, observation ko, walang silbi yung presence nila doon. Okay, i-advertise ko lang yung ating dark chocolate. Meron na pong stock ngayon. Pansin nyo, mga halos more than a month, wala akong sinasabi sa dark chocolate dahil walang stock. Dahil sa El Nino. Ngayon, meron na po. Kaya dito, yung mga mahilig ng dark chocolate, dito na kayo mag-order. O kontakin ito, 0916-9000997. Okay, so, yung 6 na sa tingin ko, I don't know sa inyo sabi ko walang silbi. Lalo na si Senator Jinggoy. Okay, so, mamaya natin pag-usapan si Senator Jinggoy. Si Senator Go, ano ba ang kanya doon? Nag-opening statement lang sandali. Tapos wala na. Umalis. Hindi na tumagal. Parang nagpakita lang, nagpa-check lang ng attendance si Senator Go. Senator Padilla, nako, ang main purpose niya na parang nagmayabang na kahit may sakit siya na ospital, pinilit pa rin niya na mag-attend doon. Wow! Nung una, medyo natutuwa ko dahil parang gusto niyang tumulong para malaman ang katotohanan. Ako, lumalabas parang siyang abogado ni Maricel Soriano. Nagpunta lang siya doon para depensahan si Maricel Soriano. Yun ang aking tingin. At wala siyang pakialam doon sa issue at hand. Yun ang kaya masasabi ko, walang silbi itong si Senator Padilla as far as this issue hearing is concerned. Mark Villar na banggit. Yung presensya niya doon, kailang wala rin. Wala man lang sinabi Grace po. Nagsalita siya ng kaunti. Mamaya, inamin niya, paalis na rin ako. Dumaan lang ako. Sabi niya. Ayun nga, nagpa-check nga ng attendance para lang hindi masabing absent. And then, Senator Escudero, ganun din. Nag-ano lang siya ng point of order. Although maganda yung sinasabi niya na mag-focus sa issue at hand. Maganda, kailang sandali lang din, nagpakita. Hindi man lang siya nagtanong sa mga resource person. And then, the only senator, aside kay Senator Bato na nagtatanong, itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya lang, ang focus naman niya sa pagtatanong is, to me dating sa akin, nag-focus siya sa sinisiraan niya ng credibility si Egypt Morales. Granting na medyo questionable yung pagpasok niya sa PIDEA. Granting, totoo, may kaso siya. Kailang hindi yun ang issue at hand. Ang issue doon is yung yung authenticity ng leak PIDEA documents. Pangalawa, sino yung nag-leak? Sino yung nag-leak sa documents? Pangatlo, nasaan na ngayon yung mga documents? And then, pang-apat, ang mas malaking issue is, totoo ba na ang Pangulong Marcos Jr. ngayon ay noon, 2012, gumagamit ng illegal, alleged lang ito, illegal nga droga? So, ang laking issue na ngayon yan dahil presidente, nakasalalay sa kanya ang
kapakanan ng 115 million Pilipinos. Tapos, may issue. So, dapat sagutin yun. Yun ang ano ang pinupuntirya ni Senator Jinggoy? Wala, yung credibility ni na parang siya na ang naging spokesperson ng PIDEA kasi alala nyo yung unang hearing, ang banat ng PIDEA ay siraan ng credibility si Morales. So, ito halos tahimik na ang PIDEA o si Director General Lasso ang nagsasalita na ang kanilang si Jinggoy Estrada na akala mo kung sinong malinis, inuutingkay niya ang mga kaso ni Morales na sa katotohanan, kaso-kaso lang yun, presumed innocent si Morales dahil kahit ang daming kaso, wala pa siyang conviction. Sino ang may conviction sa dalawa? Morales or si Jinggoy? Oh, di ba? May conviction na siya, although nag-appeal lang siya. But may conviction na. So, presumed innocent ang tao kahit maraming kaso, basta wala pa siyang conviction. So, yun, nung unang hearing, isa lang si Senator Bato. Nag-react ang netizens. Lalo na si Mr. Rigoberto Tiglao. Sumulat siya ng napakagandang article sa Manila Times. Sabi niya ang Senado at ang mainstream media under the thumb of PBBM. Sunod-sunuran lang kasi nga kapansin-pansin, nag-iisang senador nandun. Kawawa si Senator Bato. Na sumagot ka agad si ibig sabihin natamaan sila doon, nasaktan o Sumagot ka agad si Senate President Soberina, no, they are not under PBBM. Di sila kasi sabi ni Mr. Tiglo, ang ganda yung banat niya. Mas magaling itong Marcos Jr. kasi kaysa kay Marcos Sr. Kasi si Marcos Sr. nag-declare ng martial law para makontrol niya ang Senado, makontrol niya ang mainstream media. Itong si Marcos Jr., hindi siya nag-declare ng martial law, kaya lang lumalabas na hawak niya na ang mainstream media at ang Senado kasi yung unang hearing, hindi man lang kinover ng mainstream media at ang mga senador hindi nag-attend. Nag-iisa si Senator Bato. So, bakit bigla silang nag-attend? Out of 11 members, 7 ang nag-attend. So yung 6, walang ginawa kundi nagpa-check lang ang attendance. Baka ayaw lang nilang mabatikos na absent, kaya nagpakita lang. Yun ang labas. Nagpakita lang, nagpa-check ng attendance. Anong klaseng mga senador meron tayo? So, grabe. Instead na mag-focus nga sa issue is yun na nga, ito, nakakadismaya. Yung kaibigan ko, hindi ko na lang banggitin ng pangalan, nag-message sa akin. Sir, nakakainis talaga si Jinggoy. Kakainis. So, pinuputakti siya ngayon ng mga netizens itong si Jinggoy Estrada kasi lumalabas na very biased si Senator Jinggoy. Mas ngayon, okay na si Senator Bato dahil nag-focus na siya talaga sa issue. Ang kanyang tinutumbok, sino yung nag-leak ng mga documents. Dapat malaman natin yun. Kasi nga, delikado. Kung pabayaan yan, involving our national security, kailangan may stop yan. Walang leakage. Kailangan. Ito na naman, very, talaga itong si Jinggoy, very biased. Sinabi niya na, ang nag-leak sa documents, si Morales. Anong basihan niya? Dahil lang daw, dinideny ng PIDEA. PIDEA na, klaro na kayo na, sabi na nga ni Senator Bato na
authentic, genuine documents ang mga iyon. Ibig sabihin, it exists. Sabi ng PIDEA, hindi. AI generated. O, sinong paniniwalaan natin? Ako, naniniwala ko, yung conclusion ni Senator Bato, kasi yung ang, paano mo maano yung, ano ng passenger, o yung puncher, kitang-kita eh. O, yun ang palatandaan na authentic yun. O, ngayon, i-deny ng PIDEA, si Senator Jinggoy, ang basehan niya, PIDEA lahat. Wala na ako. Nawalan na ako ng tiwala sa PIDEA when it comes to ano sila may pinagtatakpan itong PIDEA at nakakadismaya. So, salamat Senator Bato. Ituloy niyo po ang hearing. Aabangan namin ang kaganapan sa susunod na hearing.